Hindi nakakalimutan ni Judy Ann Santos ang mga hirap na napagdaanan niya sa buhay noon. Nang nagtatrabaho na siya sa showbiz, pinagsikapan daw talaga niyang makapag-ipon dahil hindi siya umaasa noon na malayo ang mararating niya. Sa press con ng bago niyang endorsement na Tala Philippines, isang leading mobile lending app na nagtataguyod ng abot-kayang tulong sa mga mahihirap na Pilipino, natanong si Judy Ann ni Daily Tribune writer Jeff Fernando tungkol sa mga hirap sa buhay na naranasan ng kanyang pamilya noon. Lahat ng actress businesswoman, wala naman akong itinago sa industriyang kinalakihan ko at minahal ko. And everyone from the industry, especially people from the press, knows that. And I just really love my work. I'm passionate about this. Struggles would always come naman when you're starting new. I think of me as really just working. Hindi ko talaga iniisip ang sarili ko noong bata ako na artista. Alam kong talent ako because I started as a talent. Inalala pa ni Judy Ann ang bit roles niya noon. Mga anak ako ni Ate Maricel Soliano or kapatid niya ako. Or my first roles before, pampadami lang talaga ako ng mga bata sa let's say isang TVC, television commercial. Pampadami ako sa mga batang extra sa pelikula ng Regal Films and I was really just enjoying. Nung baguhan siyang artista, ang sweldo niya sa pelikula ay 100 pesos kada araw. Nang pinagbidahan niya ang hit series na Mara Clara, ay 1,500 per taping day ang talent fee niya. Ang Mara Clara ang itinuturing noong 90s na pinakamahabang daytime series sa ABS-CBN. Nagsimula itong umere noong 1992 at natapos noong 1997. Bida rito si Judy Ann bilang si Mara at si Gladys Reyes ay gumanap namang Clara. Dahil patok ito sa viewers, nagkaroon pa nga ito ng movie of the same title noong 1996. Noong 90s, malaking halaga na ang nakukuhang talent fee ni Judy Ann, kaya kahit sa murang edad, naisip na raw talaga niya ang mag-ipon. Pagpapatuloy pa ni Judy Ann, ang sweldo ko noong araw para sa isang buong pelikula na talent ka was 100 pesos a day. For Mara Clara, it's 1,500 per taping day. And hindi ko kino-question yon. I respected it because I know I have to earn my spot. But in my mind, I thought, baka naman hindi ako magtatagal dito. So growing up, it was already stuck in my head. Kumbaga, nakaimbento sa utak ko, I have to keep on saving because I don't know kung hanggang kailan ako dito. So the first things that I really did was, nung nakapag-ipon ako ng 10,000 pesos during the 90s, insurance agad. Kumbaga, tabi agad kasi nga feeling ko hindi naman ako mamahalin kasi hindi naman akong mestiza, hindi naman akong kagandahan. Kumbaga, I know may talent ako but at that time, I think it wasn't enough. Nagbunga naman ang pagsisikap ni Judy Ann. So, struggling your way to be noticed, malaking factor doon yung trust na binigay sa akin ng production at ng mga producers. At the same time, the amount of work that I put out, feeling ko napapantayan ko naman or nahihigitan ko naman. The struggles lang naman talaga is at some point you get burned out. You're about to crash kasi feeling mo wala ka na talagang pupuntahan. But then again, you pull yourself back up and you tell yourself, no, I can do this. I will beat them in their own game. Kung hindi man akong kasing ganda nila, mas magaling ako sa kanila. Pero syempre, hindi ko naman sinabi yon. Sa akin na lang yon. Ayon pa ni Judy Ann, malaking hamon ng gumawa ng tatak sa showbiz, lalo pat marami siyang kasabayang artista na magagaling din sa pag-akte. Inisip niya daw mabuti kung paano siya aariba pataas sa kanyang karera. Sabi niya, marami naman kaming nagkasabay nung araw and this was happening when I was 11, 12, 13 years old. Alam kong I have to find my way up, but I never really had that big dream that I want to be a superstar someday. I just kept on working and working and working. Kept on going to church when I have, pagka ako na lang mag-isa, yun ang alone time ko. That's where I gather myself back up again and then lo and behold, blessings just keep pouring in. Dasal at pagpupursigi sa trabaho ang naging panlaban niya. I give myself 101% to every project I accept. And in my mind talaga, I will never reach the point that I will be an endorser because hindi naman akong yung feeling ko wala akong mukha pera doon.
And probably siguro malaking factor yun kasi hindi ako nakapagtapos so wala akong confidence to really talk to. Then I realized I can just be myself. I can just talk about every brand that I believe in kasi pwede akong maging ako nang hindi ko kailangang palitahan yung kailangan kong sabihin kasi totoo na naniniwala ako sa brand na yun. So, para makatagal ako ng halos 4 na dekada dito sa industriyang ito, I think I played my cards well. Isa din daw na naging legasiya ni Judy Ann ang pagkakaroon ng pusong mapagpasalamat sa lahat ng kanyang mga nakatrabaho at nagtitiwala sa kanya. Dagdag niya, I built this foundation with a pure and grateful heart na every time I come up to a person or ang talagang pinangalagaan ko is the relationship to each and every person I work with, regardless if it's an actor, a producer, a director, or the crew, or the utility. Lahat yan sila ay pantay-pantay because it doesn't make sense na may mataas, mababa, o maliliit. Hindi. Para sa akin, lahat ng tao pantay-pantay. Lahat tayo nagtatrabaho ng patas, kaya dapat patas din ang laban.